Hello, 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 hello. Kumusta na po tayong lahat? Lahat ng mga katimtak, lahat ng mga supporters ng Team Abot Kamay, lahat ng mga silent supporters ng Team Abot Kamay, at higit sa lahat yung mga generous sponsor ng Team Abot Kamay, at sa lahat ng mga ka-indie vlogger ko, shout out sa ating lahat. At ang founder ng Team Abot Kamay, shout out sa inyo lahat. Shout out din sa mga solid na nagmamahal ng ating sa mga ating ginagawa, lahat, mga charity, ganon. Shout out sa mga solid na supporters ng aming mga vlogger dito sa indie vlogger, shout out. So, ito naman ang aking reaksyon sa mga batikos ng taga-kabila. Lalong-lalo na itong si Pekwa. Paano mo masasabi na ang yung thumbnail mo, Pekwa, ay Dindo Clark Ram sobrang binaboy ng tak? Saan binababoy ng tak? Kayong lahat dyan. Alam mo, kahit na nagmamotor ka lang naman, pero ang thumbnail mo ganyan. Sadyang, yun, doon nagpapakita talaga na pang-content ka lang talaga. 'Di ba? Gumagawa ka lang ng mga thumbnail yung tinatawag nilang clickbait ba? 'Di ba? Yan ang sinasabi nyo na content creator. Ha? Alam mo, Pekwa, mas maganda pa magtino-tino ka na, gumawa ka ng sarili mong Kita mo yung mga vlogger ng ng Kalingap. Nung tinanggal na sila doon, ang galing nila ang galing nila yun. Gumagawa sila ng sarili nilang mga content. 'Di ba? Pero kayo diyan, tanging hindi kayo makamove on dito sa Team Abot Kamay dahil wala kayong alam na ibang i-content nyo. Nasubukan nyo ng pumunta ng Kalingap, nasipa kayo doon. Nasubukan nyo pumunta ng Techram, nasipa kayo doon. Diba? Kaya balik na naman kayo dito dahil dito kayo nakakakuha ng ng content ninyo. Dito kayo nakakakuha ng revenue ninyo, 'di ba? Kaya wag nyong sasabihin na content creator kayo dahil pare-parehas lang din tayo na content creator. Ay live streamer. Ha? Hindi rin kayo content creator kasi hindi kayo marunong mag-create Ha? Live streamer lang kayo, pare-parehas din namin. Kaya wag kayong mamayabang. At ito naman sinasabi naman ni reaksyonan ko itong kasi hindi ako nakapag-live kagabi kasi parang tinatamad ako Para hindi ako tatamarin. Lagi na lang ako nasisisi kahit wala akong connection sa mga live nila. Lagi na lang akong sinisisi na ang nagla-live mas professional pa sa akin, pero ewan ko bakit ako ang sinisisi. Parang yata ewan ko. May purpose yata kaya siguro kailangan ko na maglaylo na lang. Ako nga mismo, hindi ako nagko-content sa taong ayaw nilang i-content. Pero yung content ng mga kasama, ka-indie ko,
Eh, ako nasisisi kahit ako nga mismo, hindi ako nagko-content. Pero ako nasisisi, kumbaga sa ko na yung kanta na, ako ang nasisisi, ako ang nasisisi. Diba? Ako ang laging may kasalanan. Pag content ng iba, ay ako ang nasisisi. Diba? Nakakawala ng gana ba? Kaya, ganito na lang, gagawa na lang ako ng music, ay magagawa na ako ng video, i-upload ko na lang para hindi lang mamatay yung aking channel. Diba? Kasi nakakabanas eh. So, content ko na lang kung ano itong, ay re-reactionan ko na lang itong mga pinagsasabi ni Nehides noon na ang founder daw ang nagsisindi ng apoy sa kanyang community. Sabi ni Nehides yan. Kasi lagi nilang pinapalabas at kino-content nila yung SS. Yung SS na yon, inuunti-unti lang nilang inilalabas para lang meron silang pang-content. Pinapahaba lang nila yon. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan, Nehides, yung SS na yan ay kailan lang lumabas yan. Pero, yung pambibintang ninyo kay Mami at paninira ninyo sa founder ng Team Abot Kamay ay almost 2 years na. So, hindi mo masasabi ang founder ang nagsisindi ng apoy, Nehides, ha? Diba? Kailan lang kayo kailan lang lumabas yung SS? Kaya wag mo sabihin na kasi matagal na, magdadalawang taon na. Na binabalahuran nyo, sinisiraan nyo, binibintang-bintangan nyo ang founder ng Team Abot Kamay, ay pa rin. Yun at yun pa rin ang inaano nyo. Tapos porke lumabas yung SS, ngayon sinabi mo na ang founder ang nagsisindi ng apoy. Kaya nga gumawa siya ng 2 taon yun ang inaano, kaya nga naisipan niya kaya siya nag-isip ng ibang way, baka sakali na tigilan ninyo siya kasi hanggat sinasagot ng mga vlogger ang mga paratang ninyo ay siya ang binabalahura nyo, di ba? Di ba? Kaya nagdesisyon si Mami na hindi na kailangan ng defender ng Team Abot Kamay. Total, charity lang naman ang ginagawa ng Team Abot Kamay ngayon. Diba? Tapos para hindi naman ninyo kami kukutsain, ay ganun ang naisipan niya na gawin para hindi nyo kami kutsain at pagtawanan. Diba? Tapos sasabihin nyo, vlogger ng Team Abot Kamay ang nagbe-benefits kasama ang gift of love. Kasi kasama kayo dyan. Ay kasi kanyan ang ginagawa nyo kasi. Kaya pinapataw nyo sa amin dito ang lahat ng mga gawain nyo dyan. Ewan ko ba kung anong kanya. Tapos ngayon na meron ng lumabas. Dati binabatis-batikos nyo ang dati binabati-batikos ninyo yung sabi nyo hindi legit yung registration ng SEC. Ha? Ngayon na lumabas yung registration ng Team Abot Kamay na galing sa SEC. Nag-iba na naman kayo ng content nyo para masabi nga naman na
masabi nga naman na meron kayong may content. Masabi nga naman na kayo ang tama. Kayo ang magaling. Ha? Na ngayon na nakita nyo ang registration na legit pala. Ngayon ito-twist nyo. Hindi naman nakapangalan doon sa pangalan ng founder sa kanyang channel. Talagang naghahanap lang talaga kayo nang maibubutas nyo at may masabi lang kayo. At para may ma-content lang kayo. Diba? Yun lang talaga ang style nyo. Naghahanap lang kayo may content nyo. Dati naghahanap kayo na hindi legit ang Team Abot Kamay, hindi registered. Ngayon na pinakita nila ang registration ng Team Abot Kamay na talagang original. Ngayon, naghanap kayo. Hindi organization naman, hindi naman foundation. Anong kaibahan ng foundation at saka organization? Kung talagang marunong kayo, bakit hindi kayo maghanap? Ay hindi kayo mag-search? 'Di ba magaling ka mag-search, kapitana? Kapitanga? Kung magaling ka mag-search, dapat sinearch mo na yan, alam mo na yan. Ha? Lahat tayo nag-search. Pero ang intindi mo is puro negative. Talagang naghahanap ka lang talaga na maibubutas mo, maiko-content mo lang talaga. Ay sabi mo, dahil nga, sabi mo nga na ang founder ang sisindi ng apoy. Paano siya nagsisindi ng apoy? Hindi naman siguro yata tanga si founder para magsisindi ng apoy tapos siya rin naman ang namomroblema, siya rin naman ang nababalahura. Ikaw yata ang sira ulo eh. Diba? Tapos itong si Pekwa, hindi siya makamove on. Kahit hindi naman binabalahura. Sinong binabalahura? Hindi namin binabalahura si Dindo. Hindi namin binabalahura si Ram. Si Clark. Kaya gumagawa-gawa ng istorya nyo tapos sasabihin nyo na Team Abot Kamay ang gagawa ng istorya. Yan ang mahirap sa inyo eh. Yan ang akala ko, content creator kayo, pero hindi naman pala. Diba? Ang dami niyong palusot, ang dami niyong alibay, nagtatry kayo mag-explain dyan, pero hindi niyo ma-explain ng tama. Basta huwag naman sabihin 100% tama yung explanation, pero at least, di ba, at least yun naman yung may idea naman or may matutunan naman yung mga viewers ninyo. Yung nagpe-pretend kayo na you know everything, nagpe-pretend kayo na yun talaga yung katotohanan, pero hindi niyo ma-explain dyan sa mga kasama ninyo. Yan. Pag tayo daw dito ang mag-e-explain, hindi daw natin kayang i-explain yung mga pinagsasabi nila. Pero pag sila daw napakagaling nila, o di wow, di ba? Parang masyado kayong believe kayo masyado sa sarili ninyo. Na kapag kayo ay perfect kayo. Pero kapag kami dito ang magpapaliwanag, kami dito ang mag-explain lahat ng mga pinagsasabi nyo dyan ay hindi totoo at maling-mali yung mga explanation namin para sa inyo. Honey hides. Pero kapag kayo, yan ang gusto nyo, napakatalino nyo. Siyempre, lahat tayo nagmamagaling, lahat tayo isipin natin na tayo ang tama. Yan ang iniisip nyo eh. Lahat tayo may believe tayo sa sarili natin. Pero ikaw, masyado ka makasarili. Ang gusto mo, ikaw lang ang tama. Ang gusto nyo, kayo lang ang magaling. Pero kami dito, wala kaming kagaling-galing at lahat ng sinasabi namin dito is mali.
parang ikaw na lang ang perfect. Ha? Kami dito, kami ang mas nakakaalam kung ano ang nangyayari dito sa community ng Team Abot Kamay dahil kami ang member dito. Kayo, haka-haka lang kayo. Tapos sasabihin mo, kayo ang tama, kami ang mali. O di wow, ang galing mo. Diba? Masyado kang masyado kang kusa mong binubuhat ang sarili mong upuan. Nagmamagaling. Kala mo perfect na perfect ka. O, ano natin ulit? Kung ano ba talaga yung totoo. Bago ninyo i-criticize yung mga explanation namin dito, make sure na mas magaling kayo mag-explain dyan. Ngayon, kung feeling niyo mali yung explanation namin, well, mag-explain kayo dyan na mas malinaw dyan sa community ninyo na pati kami mapaniwala ninyo. Hindi yung angkas-angkas lang kayo doon sa explanation ng isa, angkas-angkas lang kayo doon sa comments ng isa na hindi nyo mali-analyze kung ano ba talaga. Alam mo, kahit maliwanag ang explanation namin dito, pero hindi kayo kontento kasi wala kayong contentment sa sarili. Dahil hindi ninyo naiintindihan dahil ang sabihin nyo, ang akala nyo, kayo lagi ang tama. At wala kayong ibang iniisip na tama ang iba. Dahil ang iniisip nyo lang is kayo lang ang tama. So kahit tama ang explanation namin dito, tama ang pagpapaliwanag namin dahil kami ang nakakaalam kung ano nangyayari dito sa loob ng ang community ay maling-mali sa inyo. Dahil nga, bilib na bilib kayo sa sarili nyo dahil kayo ang tama. Yun ang tingin nyo sa sarili nyo. Ha? Diba? Talaga yung totoong meaning, di ba? Yeah. So, kasi kung tutuusin, pagdating sa legality, alam niyo na marami kayong lapses na nagagawa dyan sa community ninyo, which is we are trying to correct kasi nga, legality ang pinag-uusapan dito, di ba? Legality ang pinag-uusapan dito and involved dito ang buong community. Lalong-lalo na you are receiving sponsorship around the world. Na yung mga sponsors na yan ay hindi naman parte ng organization. They are not even one of the corporates or they are not even one of the officers dyan. Alam mo Hides, kung nag-search ka at kung marunong kang umintindi, ang nakalagay nga doon is charity and foundation and organization is part of charity sa mga non-profit, you know? Hindi ka kasi wala ka kasi sa para mag-explain diyan kasi kumbaga sa parang ang feeling mo kasi ni Hides is ang feeling mo ay ikaw ang napakatalino, ikaw ang alam mo lahat-lahat. Pero yung kaalaman mo lang is pang-content lang yan. 'Di ba? Pang-content lang ang alam mo. Hindi yung pang 'di ba? Ito na Hides ang nakalagay kito sa yung the difference between foundation and organization. Ito ibabasa ko sa iyo In general, a foundation and an organization are both entities that are formed for a specific purpose, that there are some distinct differences between the two. A foundation is typically a non-profit organization. A foundation is non-profit organization that is established to provide funds or support for various charitable, education, religious, or other benevolent purposes. Foundation often derive their funding from an endowment, donations, or grants, and they typically distribute
funds to other organizations or individuals to support a specific causes. On the other hand, an organization is a broader term that can encompass a wide range of entities, including for-profit business, non-profit organization, government, agencies, and more. An organization can have various purposes, structures, and sources of funding, and it may or may not have charitable or philanthropic focus. In summary, while both foundation and organization have specific purposes and may involve charitable activities, a foundation is typically focused on providing financial support for specific causes, while an organization can encompass a wider range of entities with various purposes and structures. Diba? So, ano ang ano mo doon? Parang, alam mo kung magsalita ka ni Heights, parang napaka-perfectionist mo. Parang ikaw lang ang tama, lagi ikaw ang lahat. Tapos sasabihin mo, hindi namin kayang sagutin ang iyong mga ano dyan. Hindi namin kayang sagutin ang inyong mga pinagnangangak-ngak dyan dahil kayo lang ang pinaka-high talented people. Kami dito, kami ang pinaka-low. Yan ang sinasabi nyo dahil hindi namin kaya na ipaliwanag sa inyo. Diba? Kaya kung kayo ano dyan, ni Heights, ano kaya kung gumawa na lang kayo ng sarili nyo at saka kung gusto nyo bumuo, total, marami kayong ilang grupo kayo na nagsama-sama. So, dapat bumuo na kayo ng isang organization ninyo or foundation ninyo. Total, marami na kayo dyan. Birador, Dreamer Boys, GSP, Finger, Arf, ano pa? Yan, 5 group kayo, magsama-sama kayo, dapat, bumuo kayo, tapos i-register ninyo din sa SEC para malaman nyo kung ano ang kaibahan ng foundation and organization and non-profit. Tsaka yung mga kaibahan ng organization sa charity, kaibahan ng foundation sa organization sa lahat ng mga kaiba-ibahan. Ha? Kasi alam mo, meron akong yung papel na yon, sinend ko doon sa isang lawyer. Sabi ko, ano sa tingin mo? Kasi ganito ang ginagawa namin. Ano sa tingin mo dito? Anong basa mo dito? Sabi niya, is okay naman kung ganun pala. Meron naman kayong sinacharitihan is at least meron kayong pinapakita na sinacharitihan ninyo at doon napupunta yung inaano ng mga nagdo-donations. Okay lang na tumanggap kayo ng tumatanggap kayo ng mga donor. Wag lang kayong mag-solicit. Ang hindi magandang sabi niya is hindi daw pwedeng mag-solicit. Pero kung may donation, kung may nagdo-donate na gustong willing tumulong sa organization or foundation ay pwede daw. Basta't meron daw pinapakita na kung saan napupunta yung pera. Which is, nangyayari naman. Marami naman sinacharitihan ng Di Mabot Kamay. Marami naman tinutulungan. So, bakit
ano ang karapatan nyo, ano ang posisyon ninyo dito para batikusin ang Team Abot Kamay Charity. Ha? At saka napaka-impotent naman ng inyong pag-uutak. Bakit? Yung gusto ni Mami na ipangalan doon sa channel niya, gusto nyo na yun din ang ipapangalan nyo sa registration of SEC? Ang galing nyo naman. Paano kung kami din, magre-request din kami, bakit Nehais ang pangalan mo sa YT mo? Which is, hindi naman yun ang nakalagay sa pangalan mo. Sa registration mo, sa birth certificate mo. Ha? So, hindi rin legit yung channel mo kasi Nehais na pangalan Instead of paano kung nakalagay sa birth certificate mo, Heidi Emmanuel? Bakit? Nehais ang nilagay mo. Di ba? Common sense lang yun. Yun lang screen name ni Mami na gusto niyang ilagay sa channel niya Iba naman ang pangalan sa kasi yun yung papers yun channel lang naman yung nakalagay doon. Porque gusto mo ganun din ang ilalagay doon sa gusto mo ilagay na Team Abot Kamay. Hindi nga niya pwedeng gamitin yung Team Abot Kamay sa channel niya kasi kanyang channel yun Kanyang channel yun. At saka bakit pa kailangan yung batikusin, kailangan yung pakialaman? Ha? Anong purpose nyo? Bakit kayo nakikialam sa kung ano ang nangyayari dito sa Team Abot Kamay? Total, meron naman kaming chinacharitihan, may nakikita naman kung saan napupunta yung pera. Bakit babatikusin nyo lahat? Anong meron kayo? Anong posisyon ninyo dito? Sabi nyo nga, nagpunta kayo doon sa sabi nyo nga, sa grupo nyo, sabi nyo, nagpunta kayo doon sa SEC. Inalam nyo, yes, meron namang palang Team Abot Kamay na registration. Pero patuloy pa rin kayong sasabihin nyo pa rin na, patuloy pa rin kayong nagsasabi na hindi pa rin legit. Tapos nung inilabas na, sasabihin nyo pa rin na maling-mali pa rin, fake pa rin kasi hindi yun hindi connection doon sa channel ni Mami Merly. Ha? Yun ang hirap sa inyo hindi maintindihan kung ano yung kwanyo. Kailan lang sinabi nyo na fake, walang registration. Pero nung lumabas yung registration, sasabihin nyo na naman, hindi tugma. Bakit hindi charity ang nakalagay? Bakit yung ni TAC Entertainment and Charity Foundation, bakit hindi yun nakalagay sa nyo? Sa Team Abot Kamay naman. Gusto nyo rin itugma yung charity na pangalan ni Mami doon sa sa channel niya, doon sa na nakaregister doon sa SEC. Paano kung sabihin ko din, yung mga birth certificate ninyo, iba ang pangalan nyo doon sa ginagamit nyo sa channel ninyo? Ha? Hindi niya pwedeng anuhin yun. Hindi niya pwede na solohin yung kasi maraming tapos sasabihin mo rin anong papel ni Allen Shigeta dito sa dito sa Team Abot Kamay. At ituloy natin ito. Lalo na si Miss Shigeta, niwawalwal ninyo na siya yung taga-liquidate, siya yung ano ang papel ni Allen Shigeta dyan sa loob na organization ninyo? Isa ba siya sa mga corporates dyan? Isa ba siya sa mga officers dyan? Isa ba siya sa mga stockholder dyan? Kasi as far as we know, wala siyang pangalan dyan, wala siyang pinirmahan dyan sa permit na sinubmit niyo sa Security and Exchange Commission. Diba? So, ibig sabihin,
Outsiders sa dyan. And yung organization ninyo, dahil dalawa lang kayo dyan, may pangalan ng anak mo, Manang, meaning to say, that is a family organization which is connected sa business ninyo. May posibilidad na connected yan sa business ninyo, yung or family organization nyo, kasi nga, pag pinasok mo ang charity dyan sa organization ninyo, may posibilidad na ma-exempt yung tax nyo or ma-lessen yung tax ninyo, di ba? So siguro, kung pinakita mo dyan yung permit mo na may pangalan dyan si Buckley, si Sigeta, or kahit sabihin natin 2 or 3 ng mga big sponsors, no? Baka sabihin natin they are part of the organization and they are one of the corporates dyan na pwedeng makialam dyan sa community ninyo, but wala. Diba? So, ibig sabihin, itong Team Abot Kamay community under your YouTube channel ay ginagamit mo lang para dyan sa organization na yan. Kino-connect mo para sa organization na yan kasi meron kang mabe-benefits for your family organization. Yan, di ba? Ang galing-galing niya mag-explain. Ang galing-galing niya ma-explain, masyado talaga siyang pakialamera. Napaka-pakialamera niyang tao. Ha? Bakit hindi niya babatikusin ang sarili niyang buhay? Bakit ang buhay ng may buhay at business ng may business, grupo ng may grupo, ang babakitikusin niya? Bakit hindi yung grupo nila ang aasikasuhin nila at bumuo sila ng sarili din nila na pangalan? Bakit talagang dito sila nakatuon dito sa Team Abot Kamay? Diba? Yan ang hirap din eh. Kaya, ewan ko. Talagang sadyang pang ano lang ata kayo, pang content lang kayo eh. Pakialamera kayo masyado. Alam mo, dito, kapag ganyan na hindi ka related dito sa hindi ka member sa isang grupo, sa isang organization, tapos nakikialam ka, maano ka, ang tawag nun, may magkakaroon ka ng subpoena na. Mapapatawag ka. Makakasuhan ka. Tanging ikaw lang talaga ang ganyan pakialamero kayo na dahil lang sa content ninyo. Kapag hindi ka member, bawal makialam. Kung hindi ka rin lang member din sa SEC, kung hindi ka empleyado ng Security of Exchange, hindi ka dapat makikialam. Kung meron kayong reklamo, bakit hindi sa SEC kayo magreklamo? Bakit dyan sa SOCMED? Tapos iba ang deliver ninyo sa mga explanation ninyo, talagang kasiraan lang talaga ng foundation ang tinitiran nyo. Gusto nyo lang talaga masira si Banang, masira ang community. Di ba? Yun ang purpose nyo eh, yung sirain talaga ang community eh. Di ba? So guys, hanggang dito na lang muna ako dahil ito nga, hanggang pang ganito lang ako muna kasi ako eh. Mahirap kasing ayoko nang kuminsan, ayoko nang dahil ganito lang kasi dahil gusto ko lang na mabuhay itong channel ko dahil ayoko nang bumaba. Alam, totoo lang, mahal na mahal ko ang Team Abot Kamay at mahal na mahal ko din ang viewers ko. Kaso, din ako eh, parang na-discourage ako, tsaka ayoko kasi nasisisi. Yung parang pagbibintangan ako na ako ang samantalang yung mga nagko-content mas magagaling naman sila sa akin. Wala naman akong kakayahan na magdikta sa kanila para ako ang sisisihin na ako ang kakawala ng gana eh. Kaya medyo laylo-laylo lang muna ako guys. Kahit na mahal na mahal ko kayo, mga viewers ko, lahat ng mga viewers ko dito, mga supporters ko, kahit papaano,
ay namimiss ko, pero sana maintindihan nyo ako. Gusto ko lang na i-ano ang sarili ko muna kasi mahirap masakit kasi yung ganyan yung ako ang laging sinisisi. Ako nga mismo hindi ko kino-content yung ayaw nilang ipa-content, pero ako ang nasisisi pa rin, kaya ganito lang ako. Kaya maraming salamat guys, and sana yung mga nanonood sa akin dito sa mga upload ko na lang ay sana maunawaan nyo ako. Mahal na mahal ko kayo. Namimiss ko nga kayo. Gusto kong kayong nakikita sana sa live, pero okay lang. Ganito lang muna ako. At saka mga 30 minutes na lang. Sige. Kaya thank you so much sa mga natsatsaga nanonood dito sa aking sa aking YouTube channel, aking kung upload dito sa channel ko. Maraming salamat at na-appreciate ko po 'yon. Sana magtamsak pa rin kayo. At panoorin nyo pa rin itong aking ina-upload. Kaya thank you so much. Bye-bye. Pero magla-live pa rin ako. Medyo mag-ano lang ako. Medyo ano muna ako. Unwind lang ako ng konti. Pagka medyo naka-calm down ako, ay babalik pa rin ako sa pagla-live ko. Kasi kung ganito na masama ang pakiramdam ko, tapos yung meron akong dinadamdam, tapos magla-live ako, baka katulad noon, maghimutok na naman ako. Kaya yun ang iniwasan ko. Kaya ganito na lang muna. So, hanggang dito na lang muna tayo kasi hanggang lang ako, upload na lang muna ako ngayon. Pero sana panoorin nyo pa rin. So, bye-bye guys, and I love you guys, and thank you so much. Sana maintindihan nyo ako.